Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron, no? At nandito na naman tayo sa ating weekly investing video. So ngayon kung mapapansin nyo, iba yung screen natin kasi ayun, nasira yung computer ko, no? So yung desktop ko, pinapagawa ko pa yung CPU ko. Then wala rin akong wifi sa bahay dahil naglilipat kami, so naka-data lang rin ako. Pero syempre hindi mapipigilan yun, hindi makakapigil yun para gawin natin yung investing video natin. So ngayon gagawin natin is yung ating weekly investing video for Philippine stock portfolio. So ayun, wala yung template ko. Pero lagi ko sinasabi, kailangan natin mag-invest, no, para matalo natin yung inflation at the same time mabuo natin yung wealth natin na para ipamana natin or ating retirement fund. So ayan, kung mabasa nyo, today we will start to create a weekly DCA. So yung DCA is dollar cost average in which we can grow our wealth over time. So, yung ginagamit natin dito is fundamental analysis kasi DCA or dollar cost averaging percentage model yung gamit natin. And titignan natin within 5 to 10 years kung ano ba yung mangyayari sa pera natin. So kung mapapansin nyo, kung napapanood nyo yung mga previous video natin, ang ginagawa lang naman natin, lagay lang tayo ng lagay. So talagang matagalan siya, no? Hindi siya basta kumikita ka lang. So hindi ko napapatagalin gaano kasi nga lang tayo. Kung papansin, ito na yung natin, portfolio natin for ating Philippine stocks. Ang sabi dito, 79,000 yung pera natin, 600. And out of that, 1,300 yung tinubo ng pera natin. Kung mapapansin nyo, green siya, ibig sabihin, may tubo tayong 1.72%. So, ayun, tingnan ko lang. Worst performer natin, syempre, Union Bank pa rin. Pero ang sabi ko nga sinasabi, hindi siya worst performer kasi hindi naman talaga nag-down ang Union Bank. Okay? So, next one is ang highest gainer natin is Philinvest pa rin. Sorry guys, medyo hirap tayo. Ayan, kung makikita nyo, Philinvest, pinaka nasa baba. Sabi dito, 28% or 3,842 pesos yung tinubo. Okay, 23% yung Nisin. Basta taas pa yan, makikita nyo pag nag-bull run ng Pilipinas, matindi. Plus, gusto ko lang kayo i-remind yung sa asawa ko pala, naka-receive kami ng dividend sa Pure Foods. So, ayun, hindi ko lang siya na-screenshot, pasensya na. Hindi kasi naka-open yung ko rin. Pero tignan natin kung makikita natin, no? Alam ko yung screenshot ko na siya eh. Wala na yung phone ko, medyo up. Yeah. Hindi yan. Wala ata dito, hindi ko yata na screenshot. Pero ayun, nagbigay yung Pure Foods ng dividend. Maliit lang, pero kailan lang sila nagbigay? Parang 3 months or 6 months ago. So parang more than a year, more than sa isang beses sa isang taon sila ako magbigay. So ayun lang guys, hindi ko na papahabain yung video. Ngayon punta tayo, kung papansin nyo, green pa rin tayo. So, di ba may 5,000 tayo? Hindi ko na siya i-add ngayon kasi mabagal yung data ko. So pupunta lang ako dito, babalik lang ako dito. Kung mapapansin nyo, ito yung allocation ng 5,000. Dito ko siya ilalagay. So, Vistaland is 2,000. Security Bank is 2,000. SECB yung ticker symbol and RRHI or Robinson Holdings 1,000. So, ayan yung mga diyan ko ilalagay yung 5,000. So, hindi ko na ipapakita kung paano ko siya i-add kasi medyo kukulangin tayo kasi sobrang lakas kumain ng data nito at the same time mahirap siya i-upload at mabagal yung data talaga. So, kung papansin nyo, 79 yan, almost 80, magiging 84 or 85 yan, okay? So, ganun yung magiging market value niya. Okay, so guys, salamat sa ulitin ko lang, hindi to financial advice ha. Gawin nyo yung due diligence pa mag-i-invest kayo. So, ulitin ko lang, dollar cost average, tatagal tayo ng 5 taon. Titignan natin kung ano mangyayari dito sa puhunan natin. Kasi dito mo makikita kung tumubo ka sa open profit at loss. Diyan mo makikita kung tumubo yung pera mo or hindi. So guys, salamat sa panonood. Ako nga pala ulit si Aaron. Just a quick recap. Yung 5,000 natin, 2,000 sa Vistaland, ang nilagay ko. 2,000 sa Security Bank at 1,000 sa Robinson Holdings. Okay? Salamat sa panonood and see you in the next video. Ako nga pala ulit si Aaron and goodbye.